boba siya lumulundag kasi hindi naman gaano mabigat tong Hello guys! Good morning! For today's video guys, ay maglilinis lang man tayo dito sa bahay. At bago sa lahat, ako'y magluluto muna ng aming tanghalian. Kaya, ang lulutuin ko pala guys ay upo. Kumakain ba kayo ng upo guys? Ito yung madalian na ulam. Ang lulutuin ko ay upo. Meron siyang, ilagyan ko siya ng sardinas. Kaya, masarap din to siya guys. At ipapartner sa tuyo. Napakasarap. Kain po tayo mga mare. Habang niluluto ko ito, ay natakam na naman ako nito habang nag-e-edit ako itong video guys. Kasi paborito namin itong upo na may sardinas. Tapos papartner ng tuyo guys. Napakasarap siya guys. Try nyo. Super sarap siya. Okay guys, luto na ang ating ulam. Kain tayo mga mare. Masarap to siya guys. Try nyo. Baka magustuhan nyo. Pinagbaliktad ko lang to siya guys. Kasi lumulundag ni. Walang butong ano na to. Lumulundag. Pati to, tayo naman. Hindi na siya pantay kaya babaliktarin ko na naman siya ulit kasi lumulundag. Ewan ko boba siya lumulundag kasi hindi naman gaano mabigat tong nilagay ko dito. Lumulundag na naman siya. Pati to, lumulundag. Baliktad pa yata pagkagawa ko. Dito dapat to doon. Baliktad ayahan mo na. Lumulundag talaga siya. Nahihirapan ako siyang ayusin. Kasi hindi naman tinanggalan ko na nga mabibigat na bagay para hindi na siya gaano malundag. Ganun pa rin. Lumulundag sa bagay kasi matagal na to sa akin eh. Magto 2 years na yata ito sa akin. 2 years, 3 years. Parang ganun. Binili ko to siya in 2003. Oo, 2023. 2023. So, ano yun? 23, 24. 2 years na. 3 years na sa akin. Kaya, ayan. Napakinabangon ko din siya naman ng tagal. Kasi, ayan. Lumulundag talaga siya. 3 years na kasi sa akin to. Kaya, at least naman. Kinabagan naman din na matagal, guys. Kaya, ayun naman nangyari. Nagbaliktad ko para pumantay siya maigi. Kaya
Okay na po. Magutok ko man iba ulam gabi. Siya una ko. Okay guys, meron akong nabasa sa comment at saka nag-comment siya dito sa induction cooker ko. Ang tinanong niya do ito kung hindi ba daw masusunog yung itong goma na to. Yung goma na to guys, ano lang to siya talaga dito, yung safety face na hindi siya safety face. Safety siya na yung kawali nyo na hindi siya malalaglag. Kasi ang purpose nitong goma na to, para meron siyang kapitan nitong gilid na to. Itong gilid na to siya guys. Kaya pwede ito siyang hugasan yung goma na to. Pagtapos nyo maghugas, patuyuin nyo muna yung itong goma na to. Tapos, pagkatapos nyo gumamit, punasan nyo siya ng basahan. Hindi naman asin basa guys, yung tama lang. Tapos, ayun. Basta hindi siya pa mainit ha, pagkatapos nyo yung punasan ito at linisan. Basta hindi siya mainit. Yung malamig-lamig na siya para hindi naman madaling masira yung induction cooker nyo. Tapos pag pag nag-on kayo nito, pag nasaksak nyo itong wire na to, tapos aandar yan siya, iilaw yan siya na paganon, iilaw yan siya dito ng paganon, tapos babalik siya. Tapos wala na siyang ilaw. I-press nyo lang siya itong nampadiin, paganon, tapos iilaw siya ng number 1. Tapos pag umilaw na siya number 1, kung anong gusto nyong init, number 2 o number 3, number 4, kung gusto nyong volume. Pero alam ko,
Number 3, mainit na siya. Pag gusto nyo ng madali ang luto, number 4 guys, mas mabilis na yun yung number 4 na inikot nyo. Yun yung iilaw na. May number na, may ano naman siya eh. Kung gusto nyo ng number 1, number 2, ayun. Number 3, nakakaluto naman siya, mainit naman siya guys. Number 4, pag gusto nyo ng mabilis ang luto, yun. Mainit siya as in yung number 4. Huwag nyo siya itodo kasi baka mamaya sumabog eh. Hanggang number 4 lang siya guys. Kasi mainit naman siya eh. Tsaka nakakaluto na siya. Kaya ayun. Madali naman to siya gamitin guys. Hindi naman siya mahirap. Hindi siya mahirap gamitin. Maganda nga to siya eh. Kasi hindi naman siya as in malakas kumain sa kuryente. Mas okay ako dito sa induction cooker na to. Kasi mas matipid siya guys sa kuryente. Yung kuryente ko naman, alam mo kung bakit matipid to siya na sa kuryente. Depende naman sa inyo paggamit ng kuryente guys. Kasi ang akin naman, meron akong initanan ng tubig, may rice cooker ako, tapos may ref ako. Tapos may microwave oven din ako. Tapos automatic washing din. Karamihan dito sa gamit ko na di kuryente, hindi naman lahat-lahat sabay-sabay sa paggamit guys. Nasa inyo na yan kung mas matipid kayo sa kuryente paggamit, okay din yun. Ito talaga ma-recommend ko sa inyo, maganda tong klase na induction cooker guys. Super ganda to, tsaka hindi siyang madaling masira. Tsaka, mas tipid talaga siya sa kuryente. Ang ginagawa ko, pag gumagamit ako ng ganitong induction cooker, hindi ko sabay-sabay sa paggamit ng rice cooker kasi, alam nyo naman, ang mahal ng kuryente sa ngayon. At tsaka, isa pa, nangungupahan din kami dahil, pag nangungupahan ka, mahal ang kuryente ng singil. Kaya, nasa inyo na yun kung paggamit ng kuryente sa induction cooker nito guys. Pero ang ma-recommend ko sa inyo, the best talaga tong induction cooker na to dahil wala akong masabi nitong induction cooker na to compare doon sa induction cooker na pang yung parang pa-square na parang pa-square yata tanog doon. Pa-square. Parang gano'n square yata. Yung parang design na ganito tapos marami pindot gano'n. Hindi ako doon. Mas madali yata masira yun guys. Ito, maganda talaga to siya guys. Wala akong masabi. So, yan guys, nasagot ko na yung katanungan nyo sa induction cooker. Maganda din to. Meron dito parang kaldero. Parang kaldero nito guys. Pero bala ko pang bumili nitong kapartner nito na kaldero na siya. Pwede din siyang pang prito ng manok or di kaya pang sabaw, saing ng kanin. Lahat na yun yung kapartner nitong kaldera na to. All around na siya guys. Makikita nyo yun pag meron akong mabili nitong kapartner na to guys. Maganda din yun siya guys. So ayan, nasagot ko na yung katanungan mo guys. So ayun lang ma-recommend ko sa inyo. At saka maganda talaga to siya na klase na induction cooker. Step! Ano, step! Ako apa. Color, okay.